Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman." Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kalulahatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang matinding pahayag ni Jesus. Higit pang madali na makaraan ng isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Kung iisipin, napakahirap at parang imposible ang sinasabi ni Jesus. Pero ibig sabihin na ang mga mayayaman ay otomatikong hindi maliligtas. Ang tinutukoy dito ni Jesus ay hindi lamang ang dami ng ari-arian, kundi ang pagkakapit ng puso sa mga ito. Sapagkat ang totoong hadlang sa ating kaligtasan ay hindi ang pagkakaroon ng material na bagay, kundi ang pagiging alipin ng mga ito. Ang kayamanan ay may kapangyarihang gawing manhid ang ating puso. Kapag sobra tayong nakakapit sa pera, ari-arian, posisyon o kapangyarihan, madalas nakalilimutan natin ang Diyos at ang kapwa. Ang kayamanan ay maaring magbigay ng kasiguruhan, pero ito rin ay nagiging huwad na Diyos na pinagtitiwalaan ng tao kaysa sa may kapal. Marami sa atin ang hindi naman milyon ang pera, hindi milyonaryo, pero may kanya-kanya tayong yaman na kinakapitan. Reputasyon, yung pride, plano sa buhay na ayaw nating isuko o kasalanan na ayaw nating bitawan. Ito yung kamelyo na pumipigil sa atin na makapasok sa pintuan ng kaharian. Nang marinig ito ng mga alagad, natakot sila at nagtanong, kung gayon, sino po ang maliligtas? At sagot ni Jesus, sa tao ito'y imposibleng mangyari. Ngunit sa Diyos ay hindi. Sapagkat sa Diyos lahat ay posible. Ilang beses na ba nating naranasan na gusto nating magbago pero hindi natin kaya? Gusto nating pakawalan ng galit, bisyo o kasalanan pero bumabalik pa rin tayo. Totoo, sa atin imposible. Pero kapag isinuko natin sa Diyos, nagiging posible ang pagbabago. Ang paanyaya, huwag tayong umasa sa sarili nating lakas, kundi sa biyaya ng Diyos. Si Pedro naman ang nagtanong, "Iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo, Panginoon. Ano naman ang mapapala namin?" Napaka-practical na tanong. At ang sagot ni Jesus, ang bawat umiwan ng bahay, ng kapatid, ng magulang, ng anak o maging ari-arian alang-alang sa akin ay tatanggap ng 100 ulit na higit pa at magmamana ng buhay na walang hanggan. Dito natin makikita ang kabalintunaan ng ating ebanghelyo. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan hindi sa pag-iipon
kundi sa pagbitaw. Hindi sa paghawak, kundi sa pagbibigay. Kapag tayo tumalikod sa mga bagay na pumipigil sa atin, mas malaking biyaya ang kapalit. Ang mismong presensya at buhay kasama si Kristo. Mga kapatid, ito ang existential na hamon. Hamon sa buhay natin. Hamon ng Ebanghelyo. Tayo ba'y handang iwan ang ating siguradong sandigan para sa mas malaking pangako ng Diyos? Mahirap. Sapagkat mas madali ang manatili sa komportableng buhay kaysa sa pumasok sa daan ng pananampalataya. Pero tandaan natin, walang tunay na pagkawala sa Diyos. Walang masasayang. Ang lahat ng bagay na ating isinuko alang-alang sa Kanya ay nagbubunga ng higit pa sa ating inaakala. Tinapos ni Jesus ang talinghaga sa mga salitang ito. Marami na una ang mahuhuli at marami na huli ang mauuna. Sa mata ng mundo, ang mahalaga ay kayamanan, posisyon at kapangyarihan. Pero sa kaharian ng Diyos, ang mahalaga ay kababaang loob, pagtalikod, pagsunod. Ito ang baliktad na lohika ng Ebanghelyo. Mga kapatid, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bangko, sa titulo ng lupa, o sa dami ng koneksyon. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula kapag ang puso natin ay malaya ng sumunod sa Kanya. Magnilay po tayo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang yaman o bagay na mahirap kong bitiwan? At paano ako matututong magtiwala sa Diyos upang Siya lamang ang maging aking tunay na kayamanan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming tunay na kayamanan. Palayain mo kami sa pagkapit sa mga bagay na lumilipas. Turuan mo kami magtiwala sa iyo higit sa lahat at bigyan mo kami ng tapang na sumunod sa iyo kahit ito'y mahirap. Naway ang aming kayamanan ay makita sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Pagpalay po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.